Bay ngayong araw, ise-separate ko na nga pala yung binibreed natin din eh. Walang hamo, may good news at bad news nga pala ako. Ang good news nga pala ay proven na si Edito. Kaso ang bad news, 4 na fry lang ang nabuhay. May walang hamo, kasalanan ko din naman kung bakit nagkaganon. Akala ko kasi natunaw lahat ng itlog niya. Yung panga fry pala ay nakatago lang sa sponge filter at mga bato. Nag-water change nga pala ako ng 100%, doon ko na lang nakita. Diyos ko po, Rude, nakakapanghinayang. May walang hamo, lesson learned. Sa susunod na video, papakita ko nga pala sa inyo yung mga nagtirang 4 na pirasong fry. Babawi tayo sa second batch. Ngayong araw, i-condition ko ulit muna itong female natin na egg layer. Babalik ko nga pala siya sa dati niyang tang. Ibilang nga pala ako ng 2 weeks para pwede na ulit siyang i-breed. Walang hamo, mabilis lang naman ang 2 linggo. Kaya sa susunod na linggo, confident na ako mabubuhay ko lahat ng itlog. Walang hamo, lesson learned. Kaya dini ka muna magpa-kondisyon. Sa susunod na salang mo, sigurado akong lahat mabubuhay. Kaya ngayon, magbawi ka muna. Walang nga kulay mo, kulay itim na. Eri nga pala, yung isa ko pang binibreed. May napansin ko nga pala dito yung female ay paitlog na. Pero ililipat ko nga pala to. Iper ko nga pala ulit ito kay Rhino para mas maganda yung kanyang kalalabasan. Walang ba naman si Casper na pag-iwan na. Nababawi na lang ako sa susunod. Eri nga pala, yung mga grow out tanks ko na wala na yata laman to. Meron pa pala dito mangilan-ngilay na mga vine na naiwan. Hirap talaga mag-groom pag sabay-sabay. Naiiwan yung laki ng mga flower horn. Tulad nga rin ng mga naiwan din mahigit 1 buwan na sila pero mukha pa rin fry. Mali ko rin dito ay mali rin yung setup ko. Hindi pala sapat lang ang airstone, kailangan naka-sponge filter din. Kaya sa susunod isa-setup ko yan na maayos. Bay ngayong buwan kasi walang yamo ng tumal sa Facebook. Bay kaya pag nakapagbawi-bawi ayusin ko talaga to. Walay yamo, kakaawa tong mga naiwan dito na mga flower horn. Hindi ko mapalabas ang full potential nila dahil hindi ko na nga matutukan. Bubukusan ko kasi nasa loob lang ng bahay. Kapag may bumili nito ibebenta ko na lang para mas mabigyan sila ng magandang lagayan. Bay kakaawa sa akin hindi na nga ako makatagal sa sobrang init. Walang hamo, naglalagkita na ako din Bago tayo umalis, pakakainin ko muna sila dito ng Chubiflex. Pakalaking bagay talaga ng Chubiflex. Recommended ko talaga to pag magpa-fry kayo. Ito yung pakain nyo. Walang hamo, hindi na nga nakain ng pellet yung mga flower horn ko. Nasanay na sa Chubiflex. Yung isang Pilox nga ng Chubi, 3 days nga lang sa akin. Iwan niya mo, 3 times sa diba naman ako kung magpakain ng Chubi. Bomba na akong bomba. Hindi na nga ako mapakali sa sobrang init din Nitignan ko nga dito lahat ng mga flower horn ko kung ayos pa ba. Ay baka mamaya may mga na-heatstroke na nakalutang na dyan. Tinitignan ko talaga maigi yung mga isda ko. Ay nga pala yung masking red berries ko na ginugroom. Nakaraan nga lang linggo kung nakita nyo, fry pa lang siya pero ngayon may bukol na. Napakaganda talaga magpakain ng live Chubi. Tulad ni Re, tignan nyo, labas na yung kulay. Yung isa kong kampa dito ay talagang umuulo na. Pero napakakunat talaga ng mga kampa. Ay talagang tiyagaan pag mapapaulo mo to. Ay bibilang ka talaga ng buwan, mapalabas mo lang yung full potential nila. Lalo na yung hard cook nila. Eri nga pala si Rhino, nakakabawi-bawi na. Ay ilang linggo na nga pala siyang drop cook. Bay pati ako nai-stress. Eto nga pala si Berries, tignan nyo naman, grabe na yung pearl niya. Grabe talaga si Berries, halimaw na. Baywan niya mo ba naman, pearl na may konting flower horn. Diyos ko po, Rude. Ay eri pa isa na si Sibra, tignan nyo naman. Walang niya mo ng pogi, manang-mana sa amo. Pati yung cook, nakuha niya sa akin. Bay sa panahon talaga, sobrang init na. Sobrang hot ko kasi, kaya nadadamay tuloy kayo. Siya, hanggang di na lamang. Happy peacekeeping sa inyo, bye-bye. Alright, peace out.